Hello and welcome na naman guys. Sana nga umabot tayo ng 100k subs. A-uploadan natin ang channel na ito ng fully packed na Naruto and Boruto topic na sa sobrang panonood mo, mangangarap ka ng magkaroon ng Sharingan. Anyway, yung topic natin ngayon guys is about kay Tobirama. Ang Hokageng to ay underrated. Maraming nagawa to sa history ng Shinobi. Deserve niya mapabilang sa high rankings ng Kage top list. Gagawan ko na sana ng top list ang lahat ng Kage. I mean, lahat ng Kage sa iba't ibang village. At ilalagay ko siya sa mga top 8 or 9. Pero hindi niya talaga deserve sa ganong posisyon. Kayo ba guys, ano sa tingin nyo? So bago nga natin umpisahan to, ini-invite ko po kayong smash ang subscribe button para lagi kayong updated sa bago nating upload na videos. Tobirama Senju. Sa opinion ko, underrated talaga ang second Hokage na ito. Kasi karamihan nga sa mga fan, pag nagre-rate ng characters sa isang anime ay nagbe-base lang sa lakas or bilis at galing ng isang character pagdating sa laban. Alam naman natin na si Naruto ang pinakamalakas na Kage na nag-exist sa Narutoverse dahil sa KCM or QB Chakra mode at Sage mode niya, plus yung Uzumaki Chakra Reserve na nakakagawa ng libo-libong Kage Bunshin. Anyway, focus ulit tayo kay Tobirama. Sa panahon niya, may dalawang ninja lang ang kayang tumalo sa kanya sa one-on-one combat. Ito ang kanyang kapatid na si Hashirama or the first Hokage, aka God of Shinobi, aka the producer of Hashirama cells, overpower cells. Ang pangalawa ay si Uchiha Madara, aka legendary Uchiha, aka magnanakaw ng Hashirama cells. Sila lang ang Shinobi sa era nila ang kaya lang tumalo kay Tobirama. Pero hindi lang yan, kayang gamitin ni Tobirama ang lahat ng element nature at yung best or pinaka-proficient siya sa paggamit ay ang water style na kaya niya mag-cast ng pang S-rank na water jutsu kahit walang tubig sa paligid. At binantugan ngang the jutsu creator itong si Tobirama dahil nga sa mga jutsu na nalikha niya. Kung hindi nilikha ni Tobirama ang Flying Raijin, walang Minato Yellow Flash ang Konoha. Hindi mag-i-exist ang fastest ninja of all time. Kaya nga dapat sa kanya ang credits. Kung hindi niya nilikha ang Edo Tensei, hindi mananalo si Orochimaru kay third Hokage Hiruzen at hindi makikilala sa pagiging terror si Orochimaru at Kabuto. Si Kabuto ay natuto din gumamit ng Edo Tensei at inimprove pa ito. Kaya nga dapat magpasalamat silang dalawa kay Tobirama. Siya din ang inventor ng Kage Bunshin na ginawang signature jutsu na ni Naruto, ang 1000 shadow clones niya. Kaya nga kung hindi ito nalagay sa kalatas or sa Forbidden Scroll na ninakaw ni Naruto, paano ito matututunan ni Naruto? Kaya nga dapat credits kay Tobirama ito lahat. During First Ninja War, sinasabi nga na dito nagwagas ang buhay ni Tobirama dahil nga nilabanan niya ang Kinkaku Force. Bali 20 ninja yung kinalaban niya. Ang mga ninjang ito ay hindi bumababa sa rank ng Jonin. Ginawa niya ngang pain yung sarili niya. At etong malupit, kinalaban niya lahat yun kasama na si Kinkaku at Ginkaku. Para sa akin guys, hindi gaano kalakasan itong si Kinkaku at Ginkaku. Kasi during 4th Ninja War, tinapatan sila ni Daroy, ang former 5th Raikage ng Hidden Cloud. Yung dahilan ng pagkatalo ni Tobirama sa kanila ay dahil sa QB version 2 form nila. Dalawa silang may QB version 2 form guys. Even nga si Orochimaru na Sanin level ay nahirapan kay Naruto. At si Pain nga na merong Rinnegan, nahirapan na kay Naruto na isa lang. How much more pag dalawang Six Tails ang kalaban? At isa pa, pagod na din that time si Tobirama dahil galing sila sa isang misyon. Tapos haharapin niya pa ang 18 Jonin plus Kinkaku and Ginkaku na may QB Chakra. Dehado talaga siya pag ganun guys. Pero kung one-on-one lang yon, kaya sila pagtatapon ni Tobirama. Yung kaganapan ding yon ang dahilan kung bakit napakalaki ng respeto ni Danzo at Hiruzen kay Tobirama. Tulad ni Hashirama, tinatawag din na God of Shinobi si Hiruzen
Dahil nga din sa lakas niya during sa kanyang era, which makes na si Tobirama ang kanyang teacher at master. Malamang marami ding naturo itong si Tobirama sa kanya. Alam naman natin na nakakagamit ng powerful na water style itong si Hiruzen. Kaya hindi malabo na si Tobirama ang nagturo dito. Marami talagang na-contribute si Tobirama sa history ng shinobi. Siya ang gumawa ng ninja rankings na Genin to Jonin para nga ma-assign yung bawat ninja sa mission na aayon sa kanilang lakas. Siya ang gumawa ng Chunin exams kung saan na-adapt ng bawat village para ma-promote ang isang ninja. Siya din ang gumawa ng Anbu system, pati na din ng Ninja Academy. Siya ang gumawa ng halos kilalang Forbidden Jutsu, kabilang dito yung Reanimation Jutsu, Kagibunshin, at yung Jutsu na pagbigay ng sariling life force. Siya din ang gumawa ng Uchiha Police Force, para nga meron ding sariling outlet ang mga Uchiha, kung saan nahahasa nila yung skills nila at hindi nila kailangan pang mamatay sa war. Para nga din hindi na sila magkaroon ng galit at puot na magiging rason ng pag-alyansa nila sa Konoha. So ito lahat guys ay credit sa kay Tobirama. Marami talaga siya na contribute sa village at sa buong history ng shinobi. Isa siya sa pinakamalakas at nakakatakot na ninja. Imagine si Sugetsu nakipaglaban kay Killer B na isang Jinchuriki. Hindi man lang ito natakot dito. In fact, nilabanan niya pa nga itong si B sa octopus form nito. Nakipaglaban din siya kay Kisame na isang S-rank ninja at membro ng katakot-takot na Akatsuki. Pero pagdating kay Tobirama, talagang nasindak siya at nanginginig sa takot. At guys, para sa akin, hindi nalalayo ang bilis ni Tobirama sa kay Minato. Sabi pa nga ni Madara during sa laban nila sa 4th Ninja War, si Tobirama ang pinakamabilis na ninja sa era nila. Sa lahat ng Hokage, siya ang pinaka-cool panoorin dahil sa armor niya na may puting balahibo na bagay sa buhok at kulay ng armor niya. Siya din ay magaling magdesisyon. At kung hindi nyo alam guys sa era nila, mas matalino pa siya kay Kakashi at Shikamaru pagdating sa strategy. So guys, ito lang ang topic natin about sa kay underrated jutsu creator na si Tobirama. Marami kasi yung nagre-rate sa kanya ng mababa. Sa pag-ranking ng 7 Hokage, karamihan nilalagay lang siya sa rank 5. Pero para sa akin guys, hindi niya deserve sa ganong posisyon. Sana nga guys ay nag-enjoy kayo sa videong ito. At i-hit nyo na rin ang like button para makagawa pa ako ng maraming videos tulad nito pag umabot ito ng 1,700 likes. So ang next topic na natin ay yung Sasuke Special Churi. Mga tanong ko ito guys kung bakit hindi ginamit ni Sasuke ang... So wala munang spoiler guys, abangan nyo na lang. So bago tayo magtapos, shoutout kay Clone DG World, Leikun III, UNO Plays, Harry Santos, Noob Master, EJ Cruz, I Love Anime, Naruto Shippuden, Gemini Gion, Kian Sulaiman, Yao Gaming, Tom Hanks, Hiroto Garcia, Babu Lalake, Hooperville Rosales, Kyle PH, Jazz Badar, Riley Villaros, Yuan Canuel, Martin TV, General Roblox, Mongoloid, Jairus James Esprida, Virus Official, Mark Allen Badilla, Marilyn Yutok, Ryan Erum, Lance Bitara, Insection Junior III, Honey Toons, Cedric Talan, Virgo Talmoso, and Kyle Chandler. Maraming salamat sa suporta guys. Keep safe and God bless. I love you all. I'm gotta go.